Hello mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at isipan natin. Kumusta po? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayon ay maganda na i-share ko sa inyo. Ito po ay hindi basta-basta po. Itong pangyayari sa buhay ni St. Vincent Ferrer. No? So, related po ito sa ating kausa dahil merong isang tao na biniblame yung tao na wala namang kasalanan. No? Ang nangyari mga kapatid, yung patay, nag-testify sa korte. Pagpatunay na yung accused ay wala pong kasalanan. Okay? Ang ganda po. Iba talaga ito si San Vicente Ferrer, mga kapatid. Very inspiring po yung buhay niya. At yun din ang sinishare ko sa inyo nung isang araw. So, ipakita natin, isishare ko sa inyo yung historical sitting po. The dead man who testified in court. Yung patay. Just imagine ha. Nabuhay at nagtestimonya para mailigtas ang inosente. Okay? Related po ito sa ating kausa ngayon dahil hinaharas na yung witness natin. Sa mga politiko, buti nga kung hindi pa sila bumili ng buto. Alam nyo. No? Alam din ng Diyos yan. No? Hindi natin mabilog yung mundo, kapatid. Sad to say, mga reliyoso pa itong mga politikong ito. Okay? Pero sasagutin namin kayo. No, okay, mag-alala. We answer you based on truth and facts, not based on alibi. Yan po ha. Uulitin ko, mga kapatid. We answer you based on truth and facts, not by telling lie. Hindi kami katulad ninyo. Ang sinusunod namin ay si Kristo po. Hindi yung greediness of power, greediness of money, and possession. So ito po ay palatandaan at reminder po sa maraming politiko, lalo na sa probinsya sa Bohol, no? At inihikayat ko yung mga tao na titindig na tayo, hindi lang tayo makipag-away. Let us do everything out of love, not out of anger, not out of revenge. Hindi Kristiyano yan. Okay? So ngayon, ito po, ang ganda ng storya ni San Vicente Ferrer, the dead man who testified in court. Ito yung historical setting, mga kapatid. This story is placed during the missionary journeys of St. Vincent Ferrer in early 15th century dahil itong santong ito ay binigbigyan ng Santo Papa ng isang misyon. Hindi lang siya na-confine sa isang lugar, kundi sa maraming lugar. Pwede ka mag-travel sa Italy, sa France, sa Germany, sa buong mundo. Ipahayag mo lang ang katotohanan. No? Nakaparticipate na tayo ng kaunti dahil nandito tayo. Galing tayo Switzerland at nag-evangelize tayo doon. At nandito na tayo sa Canada. Okay. When he traveled to Spain, France, Italy, preaching repentance and conversion. Ito yung mga kapatid, yung theme ni Saint Vincent Ferrer, repentance and conversion, no? Kung tayo ay mag-repent lang, lalo-lalo na yung itong Lenten season, yung mga kapatid natin na binili yung buto ninyo, mag-repent tayo sa araw na ito. Isali nyo yan sa confession ha. Tumanggap ako ng pera galing sa politiko. Baka hindi nyo yan isali. Kasalanan yan. Hindi lang kasalanan. Krimen pa yan. Okay? So kung hindi tayo magbabago mga kapatid, kung magbabago tayo lahat, ang ganda ng mundo. Okay? At that time, Europe was experiencing political and religious turmoil. Ngayon din, di ba?
Grabe yung political turmoil dito sa ating bansa. The church was divided during Western Schism. May awayan din sa simbahan. Sa panahon po ito ni San Vicente Ferrer. Saint Vincent Ferrer became famous for his preaching. Not only for his preaching, but for his miracles. Reported by witnesses. So, hindi to basta-basta si San Vicente Ferrer, mga kapatid. Large crowds followed him from town to town. And many civil authorities and judges respected him because of his reputation for holiness. So, hindi to basta-basta si San Vicente Ferrer, mga kapatid. So, merong trial o murder trial, mga kapatid, according to the history. A man was accused of murder and brought before a local court. So dito, mga kapatid, merong isang inosenteng tao na dinala po sa korte. Evidence seemed to point against him. Walang sapat na ebidensya na ma-save siya. And he was in danger of being condemned. Dahil siya talaga yung primary suspect at hindi naman siya gumagawa nito. So ito yung the accused insisted he was innocent. Totoo naman na inosente siya. Pero sa yung dinidiin, mga kapatid, the only person who could reveal the truth was the victim himself, yung namatay. Ang makapagsasabi lang na hindi siya pumatay sa namatay, yung namatay, yung pinatay, mga kapatid, who had already been buried. So nilibing na. The desperate man appealed to Saint Vincent Ferrer, who happened to be preaching nearby. So pumupunta siya, nag-attend siya sa kanyang catechism, mga kapatid. Nag-attend siya kang San Vicente Ferrer. Nag-preach si San Vicente Ferrer eh. So sa kanyang pagkadesperado, pumupunta siya. The saint's intervention, ito yung intervention ni Saint Vincent Ferrer para matulungan naman siya. Saint Vincent Ferrer, known for his compassion and strong sense of justice, agreed to help. Sige, tutulungan kita. He reportedly went to the grave of the murdered man together with the witnesses and officials. So silang lahat pumunta sa libingan ng yung taong pinatay. Kasama yung mga witnesses at kasama din yung mga official. At anong ginagawa ni San Vicente Ferrer? Ito yung ginagawa ni San Vicente Ferrer, mga kapatid. Prayed earnestly. Parang si Kristo, di ba? Nagdasal ang ating Panginoon sa kanyang kaibigan na ang pangalan ay si Lazaro, namatay. Di ba? So, ang nangyari, mga kapatid, sinabahan ni San Vicente Ferrer yung mga witness, yung mga officials, at yung mismong accused. Doon sila nagdasal. Si San Vicente Ferrer. Okay. Invoking the power of God, tulungan niyo po kami na masolve po itong kasong ito. Commanded the dead man in the name of Christ to speak the truth about the crime. Ito. Kinukuman niya yung patay na magsalita ka sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo about the crime, about your death. According to the history, the dead man rose from the grave. So, butin lang hindi tumakbo. Itong mga witnesses, no? Itong mga officials, yung accused, yung mga taong kasama ni San Vicente Ferrer.
Ito po si San Vicente Ferrer, mga kapatid, isa sa mga miraculous na santo sa history ng ating simbahan. Siya yung pangalawa sa mga santo na kasunod ni Kristo na pinakamadaming milagro na naganap sa buhay niya. Okay. Rose from the grave. So, bumangon. Muling nabuhay. And addressed the people present. Hindi po ito storya, mga kapatid, ha? Storya lang. Historical po ito. Dahil meron pong mga taong nakasaksi nito. Okay. The resurrected man reported declared the accused person was not the murderer. Another individual had committed the crime. So, sinabi niya, yung tao na ina-accuse, hindi po siya ang nagpatay sa akin. Ibang tao po. After giving that testimony, the dead man returned to death. And the innocent person was freed. Hindi to basta-basta, mga kapatid, ha? Na-amaze nga ako sa story yan ito, no? The miracle became widely known and strengthened the reputation of Saint Vincent Ferrer as the holy preacher to whom God performed extraordinary signs. Hindi to basta-basta, mga kapatid. So dito, ay lagi po itong sinishare sa mga Dominican preachers dahil si Saint Vincent Ferrer is a Dominican. So ano ba yung mensahe nito? Ito yung inuulit nila, God defends the innocent. Makinig kayo, mga politiko na nag-file against sa ating totoong witness na nagsasalita ng katotohanan. Tingnan nyo, ha. At ito yung isa sa kuti kung naniwala pa kayo sa Diyos. No? God defends the innocent. Not for those people who use their power to retaliate our witness. Okay? So, truth cannot remain hidden forever. Totoo. So, ang katotohanan po ay hindi po yan matatago, mga kapatid. Divine justice surpasses human justice. So, ito po. Yung katotohanan ng Panginoon ay hindi po yan mapigilan. For medieval audiences, the miracle illustrated the biblical idea that God can even raise the dead to reveal the truth. So, yan po. At ito po, may historical sources po tayo. Ito yung historical sources natin sa Actus Sanctorum, April volume on Saint Vincent Ferrer. Yun po yung story ni Butler's Lives of the Saints, April 5 and 3. Dominican Order Chronicles recounting the saints' missions. Studies by Antoninus Phages in History de San Vicente Ferrer. These sources preserve the tradition of miracles. Kita niya, tradition of miracles. Though historians note that details can vary between manuscripts. May variation lang. No? Miracles documented in the canonization investigation with sworn testimonies. May mga testimonyo po. May mga testimony, may mga witnesses po dito. Miracle tradition preserved in medieval preaching literature. The story of the dead witness belongs mainly, meaning it was widely circulated in Dominican storytelling to illustrate moral and spiritual lesson. Ito yung very inspiring, mga kapatid. A writer sometimes called Saint Vincent Ferrer the angel of judgment because his preaching constantly reminded people the last judgment and the need for repentance. So, ang ganda po ng buhay. Ito po yung binabasa ko at gusto kong i-share sa inyo. No? Very inspiring po. Ito po ay maka-inspire sa atin to ask the intercession of all the saints. Kung maka-pray man
You can ask intercession from your pastor, from the priest. How much more to those people, the person who are already in heaven, who are joined perfectly to the Holy Trinity, to the Triune God. They see face to face. They enjoy beatific vision before the presence of the Lord. Wow. Okay? At sana po ay may natutunan po kayo ngayon. At babasahin ko lang yung mga ilang komento ninyo, mga kapatid. Salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating live. At sana po ay kayo sa YouTube channel natin. Mabisita ninyo yung YouTube channel natin. Para naman ay may mga thumbnail tayo na makikita niyo yung series of catechism natin. At pasalamat po ako na sa mga seminaryan po, malapit na natin makuha yung malapit na yung makuha natin yung this month, yung bayad natin. So, may pumasok po na 106,715 pesos and 70 centavos. So, ang kinakailangan natin this month is 145,850 pesos para po sa mga 30 seminarians, para mga 10 years from now, 15 years from now, danamin na yung bukasyon at ipadala natin sila sa misyon. Ang kulang na lang natin is 39,134 tama ba ito? 134 pesos and 30 centavos. So, ang magkaya ko lang is 5,000 every month. So, hindi ko makaya itong 145. Pero sa pamagitan ninyo ay marami tayong natulungan ng mga kabataan. At meron na namang nag-apply next school year. Taga-Diocese of Tagbilaran lang. Okay? At Diocese of Talibon. So, Juan Strigier is watching. Si Leonida Casania Nakela. Maricel Cabreros is watching. Si Haida Estupa is watching. Natividad Ibdalin Sagibo. Chris Varga is watching. Si Caroline Lato, thanks Father. Dory Reynes. Maayong buntag, Father Darwin, watching always from Hong Kong. Take care, Father. May God bless you. Salamat. Si Anisha Uro Inok, keep safe always, Father. Salamat kayo. We miss to see you in Toronto. Tinuod. Igsoon, Victor Tangkay, gadili ra kay ita diha. Joy Alfanta Fernandez Ilupadre, kumusta walay tugnaw? Wala kay winter attire. So, nandito ako sa loob ng hotel, mga kapatid. Hey, watching always from Cebu City. Okay. God bless. Si Erjan, Earl, dali ara ni mong tubo imong hair da, Father. Tubo na. So, patupi na po tapuhon. Inig uli. Aster Tabili. Morning, Father, watching from Medina, Misamis Oriental. Si Titen Velarde. Si Virginia Del Mondo. Hello, Father, watching from Calgary, Alberta, Canada. Nandito kami sa Alberta ngayon. Sam Judy, from Niagara Falls po. Regards to all. Salamat kay Exxon. So, yun lang po muna ha. At sana ay may natutunan kayo sa ating live ngayon. So, Fighty Maria Tatax FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary,
full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighting Maria, tatak FD with humble heart, at pasalamat tayo ni Sister Gladys. Good afternoon, Father. Oh, okay. You are okay. Yes, I'm fine with the Lord. Lagi pong, masaya kasama ang Panginoon. So, God bless. God bless.